Masarap, creamy, at budget-friendly na dessert ang ating gagawin. Tara, samahan niyo ako. Sa reseping ito ay kailangan natin ng isang pirasong itlog, 4 na kutsarang asukal, isang sachet ng milk powder, 1 piece calamansi, and 1/4 cup of water. Sa isang kawali, maglagay tayo ng 2 kutsarang asukal at 2 kutsara ng tubig. Isa lang lamang natin ito into medium heat until mag-caramelize yung ating asukal. Kapag nag-caramelize na ang ating sugar, ay pwede na natin itong i-transfer sa ating lanyera. Iikot lamang natin ito hanggang ma-coat ang buong lanyera. Huwag po nating hayaang masunog ang ating sugar dahil ito ay papait. Sa isang malinis na bowl, ay maglagay tayo ng isang sachet ng powdered milk. Bear Brand po ang gamit natin dito. Kahit anong gatas naman po ay pwede na. Maglagay na rin tayo ng 2 kutsarang asukal. 2 kutsara lang yung gamit ko dahil ayoko ng masyadong matamis. 1/4 cup na tubig. At haluin lamang natin ito until mag-smooth yung ating mixtures. Pag na-dissolve at natunaw na yung asukal at gatas na ating inilagay, ay isunod natin ang ating isang pirasong itlog. Large egg po yung gamit natin dito. Haluin until mag-combine yung ating mga ingredient. Sa paghahalo po dapat ay slowly mix lang tayo dito. Kasi iniiwasan nating mag-create ng bubble sa ating plant. At kapag ganito na halong-halo na, ay ilagay na natin ang ating calamansi. I-extract lang natin ang juice nito. Gumamit po kayo ng salaan sa pag-e-extract ng ating calamansi. Ayaw nating masama yung mga buto-buto kasi mapait yan. Haluin lamang natin ulit slowly, walang katapusang paghahalo. And after that, pwede na natin itong strain ng 3 beses. Opo, 3 beses natin itong sasalain. Kumuha ng isang malinis na bowl at dito natin ito sasalain. Kita nyo naman kung gaano ka-smooth yung ating mixtures. Salain lamang natin ito upang matanggal natin yung mga unwanted lumps. Di rin kasi natin maiiwasan na meron talagang ingredient na hindi natutunaw during mixing. Dito sa ating pangalawang sala ay mapapansin na talaga natin kung gaano ka-smooth yung ating mixtures. Kita nyo naman yan. Kaya importanteng salain ito ng 2 hanggang 3 beses para maging pino at maganda ang textures ng ating flan. Sa pangatlong sala, irerekta ko na ito sa ating lanyera. Sa punto namang ito ay tatakpan na natin ang ating nagawang flan. Yung iba kasi dito ang ginagamit talaga ay foil. Wala naman ako available, so pwede na yan plastic. Nakapagpakulo na rin pala ako ng tubig na gagamitin sa pag-steam ng ating flan. Bali ganito nga rin pala, dapat kulong-kulo na yung tubig na ating gagamitin. Tapos hinaan natin ito na parang nag-iin-in lang tayo ng kanin. Gantong apoy lang ang kailangan natin. I-steam lang natin ito for about 30 to 40 minutes. Depende po yan kung gaano kakapal yung nagawa nating mixtures. Sa akin kasi manipis lang to, kaya nag-time ako dito ng around 30 minutes lang. And after 30 minutes, mag-toothpick test na tayo. Kumuha lang ako ng isang malinis na toothpick. Tinusok ko lang yung flan natin. And if it comes out na malinis at wala nang sumamang mixtures, it means na luto na yan. Luto na yung flan natin pero tinakpan ko siya ulit for about 5 minutes. After 5 minutes, tinanggal ko na ito sa ating steamer at hahayaan lang po natin siyang i-rest para lumamig bago natin ito ipasok sa ating mga refrigerator. O, tignan nyo naman kung gaano ka-smooth yan. Slowly mixing lang po talaga ang sekreto natin dyan. And after natin mapalamig yan, ay tatanggalin na natin siya sa kanyang lanyera. Slowly scrape lang natin yung gilid natin para hindi natin madurog o masira yung ating ginawang flan.
At ito na ang ating creamy, smooth, and budget-friendly na leche flan. Tignan nyo naman kung gaano kaganda yan. May pa-heart shape pa si Mayora. O sa mga vegetarian dyan tulad ko, meron na tayong ideas. Masarap na merienda, smooth and creamy pa. Taste, taste!